So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo sa isang mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron ng very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Couple minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw mga kababayan, well, alam niyo na po na kung saan i-check muna natin kung sino ang napasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Yung maraming binitawan na comment mga kababayan dyan sa ating comment sections. Sa kabilang dito po, napasok sa top 5 si Robel Ferrer Official, nandiyan po si Shane Sibal, Army Lagaso, Eduardo Cartera, and Maiti Baisa. Siyempre, isa na po natin ang ating mga channel members. Hi to beloved Ryan, nandiyan po si Samuel Membrano, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fizz Calante, Russell Teruel, Via Bibar, and Mel Grace Holmes. Tsaka pasalamatan rin po natin mga kababayan yung nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Crisilda Apare, nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollar. Also, thank you so much kay Ma'am Julie Mirano, nagbigay rin po sa atin ng 50 Hong Kong dollar. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-greet po natin ating mga early birds. Nandyan kasama natin si Maiti Baisa, Leonardo Esteliero, Evangeline Sanchez, Welchi Ichiban, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. At sa kasama rin po natin ang mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Hi to Yuki, nandiyan rin po si Jane De La Cruz from Hong Kong, Dante Baluyot, Nonay Floren Hills, Mones Borromeo, Joselito Bartido, Oscar Dasilio, M. Sarino, Price Gasol, and Sir Leonardo Manansala. Okay, so mga kababayan ko, isa po sa ating pag-usapan ngayong araw, actually naglibot-libot kasi ako dun sa Twitter mga kababayan. At saka nakita ko po yung vlog ni Attorney Harry Roque. Alam niyo, natawa talaga mga kababayan. Honestly, natawa talaga ako kasi nga ito po yung tungkol po doon sa di ba sinabi ni PRRD na si PBM ay nabilang daw sa listahan sa PDEA mga kababayan. So yun po ang sabi ni Attorney Harry Roque, nagulat daw siya. Kasi nga si Roque mga kababayan, tinanong siya ng kanyang mga followers kung ano daw yung magsasabi doon po sa sinabi or statement ni PRRD tungkol kay BBM na napabilang po sa listahan ng PDEA. So ito po ang sagot niya mga kababayan. Una, sabi niya na nagulat daw siya. Matagal daw siya naging spokesperson daw ni FPRRD, pero first time niya daw na narinig yung mga statement mga kababayan. Talagang nagulat siya sa pasabog daw yun ni PRRD. So ngayon sinakyan niya. Alam ko sinakyan yun ni Roque kasi ganito po ang kanya explanation mga kababayan. Nakita niya daw noon na nasa listahan si PBM. Tingnan nyo, nakita niya daw noon na nasa listahan si PBM, pero ang palusot niya mga kababayan, itong sabi niya na wala daw sa drug watch list si PBM, pero nasa daw sa listahan. Sabi ko, ang tanga naman ito. Ano bang pagkaiba ng drug watch list sa listahan mga kababayan? Di ba, listahan, in English lang po. Tanga talaga eh. Tsaka natawa sa kanya yung mga viewers mga kababayan. Sabi na, nakita ko kasi sa baba ng mga comments, sabi na, attorney, pareho naman yung listahan, tsaka yung list. Wait, palusot pa rin niya mga kababayan. May pagkaiba daw yun. May pagkaiba ba? Yung list at saka listahan, tanga talaga eh. At saka doon po sa kanyang palusot mga kababayan, marami pong mga viewers niya na hindi po to nakumbinsi. Kasi nga, kung sinabi na noon na nakita daw sa listahan sa pangalan po ng drug watch list si PBM, well, alam niyo po, yung listahan na yun, kung listahan or hindi po drug watch list, parang listahan lang ng utang mga kababayan. Para bang listahan lang na sinulat lang sa maliit na papel, ipinaso yun kay PRRD, palang ganun lang na listahan, di ba? So ang ibig sabihin, hindi ho yun verified mga kababayan. Di ba, dinibang na ho ito ng taga PDEA
na kung saan sabi nila na wala daw access yung mga mayors sa kanilang server o sa kanilang informations mga kababayan. Pero depende daw kapag manghingi yung mga mayors na manghingi daw sila ng credentials or mga informations galing po sa PDEA kung sakaling meron na silang isang personalidad na hahabulin nila pero sa kanilang lugar mga kababayan, under po sa kanilang concerned area. Pero hindi sila magbibigay kapag wala po sa kanilang area mga kababayan. Di ba? Clear na clear yun. So, ito pong si Harry Roque, tingin ko talagang nagpalusot ng mga kababayan at saka nagsinungaling talaga eh. Kasi siyempre, ayaw niya mapahiya po si PRRD. At saka alam nyo kung bakit ako natawa kanina mga kababayan. Kasi nga naisip ko, how about na magdebate itong si Atty. Harry Roque at saka si Congressman Marcolita mga kababayan. Di ba? Napaka-exciting niya mga kababayan. Siyempre si Marcolita, magaling rin po yan. Pero itong si Atty. Kasi, magaling naman yan. Medyo madaldal lang talaga. Pero nagpapalusot. Pero hindi siya makalusot kay Marcolita mga kababayan. Doon nga sa Twitter, kinull out nila si Marcolita mga kababayan. Kasi nga, talagang tested na natin. Subok na po itong si Marcolita. Lalong-lalo na doon po sa hearing po ng PI mga kababayan. Yung People's Initiative na kung saan senators versus Marcolita. Tingnan nyo, pahiya sila kay Marcolita mga kababayan. Nag-isa lang yan. Senators, marami sila. Pero si Marcolita, isa lang mga kababayan. Pero walay sila kay Marcolita eh. Kaya nga, maraming na-call out dito kay Marcolita na dapat daw i-debunk or sagutin daw itong mga patutsada ni Harry Roque mga kababayan. Kasi ang kitang-kita naman natin, araw-araw po, na lagi po itong nagpapalagana po ng mga kamaritisan, siyempre, ipinagtanggol nila yung mga Duterte mga kababayan. Okay, so mamaya ipapagkita ko po sa inyo. Kasi nga 'di ba sinabi ko the other day na meron pong tayong kababayan, isang loyalista na na talagang umiyak mga kababayan. Kasi nga siya nasaktan dito sa mga sinabi ng mga paninira, pangbababoy po ni PRD dito kay PBBM. Medyo dismayado siya, talagang nadurog po kanyang puso at siya po'y umiyak mga kababayan. 'Di ba? Marami po at saka marami na pong nabasa diyan sa baba na marami pong nag-iyakan na mga loyalista. Okay, so meron akong ebidensya mga kababayan. Merong ipapakita sa inyo na video po na isang loyalista na talagang sumabog. Hindi lang siya dito galit kay PRRD, pati rin po kay Senator Amy Marcos, galit na galit siya mga kababayan. Mamaya papakita natin yan, and also pag-uusapan rin po natin. Ito pong plano po ni PRRD, kasi nga gusto niya, isusulong niya, na gusto niyang ihiwalay na daw yung Mindanao sa Pilipinas mga kababayan. Honestly, marami pong umalma talaga dyan. Bakit naman ihiwalay ni PRRD? Kasi ang kanyang rason mga kababayan na marami na daw mga presidente ang dumaan, pero wala daw nangyari sa Pilipinas. So nagtanong, isip-isip ko, bakit niya nasabi ito? Di ba parang mag-backfire to sa kanya makabayan? Honestly, mag-backfire. Bakit? Isa po siyang presidente makabayan, ex-president. So ang ibig sabihin, di ba 6 years siya nanungkulan po sa Pilipinas. Ang ibig bang sabihin na wala siyang nagawa sa Pilipinas makabayan or particularly, wala siyang nagawa sa Mindanao? Di ba? Ang ibig sabihin, ang nagpapayaman lang dito yung mga Duterte, ang kanyang mga Lepores, ang kanyang mga anak, sila na po na nagpapayaman dito, pero yung Mindanao mga kababayan, hindi yumaman. Di ba? So, ang ibig sabihin, ang yumaman na talaga, sila lang po, si PRRD, ang kanyang anak, at saka yung kanyang mga Alipores. At saka, advice ko lang dito kay PRRD mga kababayan, na sana mag-isip siya sa kanyang bibitawan po na salita na hindi po mag-backfire sa kanya mga kababayan. And of course, pag-usapan rin po natin, ito po yung itong pasabog po ni Las Cañas na kung saan si BP Sara na makabayan, siya daw ito yung pakana ng tukhang. At saka siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong mordalan ba na nga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na sa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard din mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters.
viewers, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Suki Sing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, before ito pumunta doon sa mga mainit na mga balita at kamaritisan ng mga fentanyl vloggers mga kababayan, alam nyo, actually, nag-viral po yung word na fentanyl mga kababayan. Yes, top 3 na nga doon sa Twitter, kasi nga itong fentanyl word, ito po yung ginagamit pang asar. Ito po mga Marcos supporter, mga lolista, inasar nila yung mga DDS, mga DBS, o yung ibang mga vlogger na mga anti-Marcos mga kababayan, ginamit nila yung word na fentanyl. Kaya ito yung nag-viral po doon sa siyempre nakakuha po ng engagement sa Twitter, kaya ito yung nag-viral doon sa Twitter mga kababayan. Pero advantage po yan. Bakit Sir Ivan? Katulad po itong nangyari sa pulburon, di ba yung pulburon, sumikat mga kababayan. Nag-top 1 nga yung pulburon doon sa Twitter kasi nga lalong-lalo na ito pa ginamit pang asar ng pamilya Duterte kay PBBM. Di ba gumamit sila ng brand po ng Goldilocks mga kababayan. So ito po yung advertisement at sumikat ngayon yung word na pulburon pati rin po yung, yung Goldilocks mga kababayan. So ganun rin po ang nangyari dito sa fentanyl. Baka siguro marami nang gagamit ng fentanyl mga kababayan. Endorsement yun eh. So anyways, dito muna tayo sa good news na kung saan not so good news mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Well, nasa gitna lang po. Alam ko marami itong mga haters, haters po ng gobyerno natin, ng ating Marcos administration. Totoo naman talaga, nagmahal po yung presyo ng mga isda mga kababayan. Okay, so particularly, ito pong presyo ng bangus na kung saan, yes, nagmahal po, I think nag-plus yata ng 50 pesos mga kababayan. Nakalimutan ko lang eh. Kasi ang rason po ng mga tendero doon sa merkado mga kababayan, nagkulang daw yung supply. So ito ngayon, tutugunan po ng taga-DA. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, medyo not so good, nasa gitna lang po kasi mahal yung presyo, pero may plano ho dito yung Agriculture Department. Para alam po ng mga haters natin dito at para magkano naman tayo magka-idea kung ano po ang gagawing plano ng ating gobyerno para dito po sa nagtaasang presyo ng bangus mga kababayan. So for more details, let's watch this. Target ng Laguna Lake Development Authority na maibaba sa 50 hanggang 70 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus. Kung paano ito gagawin, alamin natin sa ulat ni Clazel Pardilla. Pinahiwa ko po ng limang hiwa yung isang bangus. Kailangan po para mabudget po yung kita sa buong maghapon. Ganyang klaseng pagtitipid na ang ginagawa ni Gina makabili lamang ng isda. Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture, tumaas ang 10 piso ang kada kilo ng ilang klase ng isda. Ang bangus, naglalaro sa 150 hanggang 250 pesos ang kada kilo. Mula 8 hanggang 9,000 piso noon, tumaas daw ang kuha ni Arnel sa kada banyera ng bangus ngayon. 10,000 ata yun. Isang banyera. Kasi mahina yung supply ng bangus eh. Mahirap yung supply. Kaya yung kuha. At saka yung kinukuha namin kunti lang. Kasi ngayon is month of January. Ang ating open season ng fishing, which is the one that bangus and tilapia replaces, will still be next month, February. Siyempre, with the increasing demand, medyo may konting adjustment naman sa presyo. Para mapataas ang produksyon ng isda at mapababa ang presyo sa merkado, bubuksan na ng Laguna Lake Development Authority ang higit kumulang 1,000 ektarya na bakante o hindi na nagagamit na bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa LLDA, maaaring makakuha ng karagdagang 100,000 kilo ng bangus mula rito. Kaya hindi imposible ang sinasabi ng Department of Agriculture na maging major food source ang Laguna Lake at makamit ang 50 hanggang 70 pesos na per kilo ng bangus. In that way, dadami yung food production sa Laguna Lake. Kasi siyempre yung idle na almost 1,000 hectares or less than 1,000 hectares ay mapupuno ng isda. So makakatulong to sa food production natin at saka yung sinasabing hope na maging 50 to 70 pesos per kilo, maybe achievable yan.
with that. Nasa West Bay ng Laguna Lake ang bubuksang bahagi sa buwan ng Marso, kung kailan inaasahan ang patuloy na pag-iral ng El Nino na karaniwang nagdudulot ng fish kill. Namumutiktik kasi ang blue-green algae olia na masama sa isda kung sobrang dami, pero may solusyon na dyan ang LLDA. We're not worried, pero kami, ang LLDA, on the other hand, ay mga ginagawa ng pagkilos, katulad ng pagbili namin ng paddle wheel aerator para mabawasan yung tinatawag na blue-green algae. At bibili na rin kami ng skimmer para kung may mga blue-green algae na present sa lake, ay matatanggal lang namin. Parang ini-skim mo. So, ang LLDA meron ng salubong para dito sa mga problemang ito. Hopefully, hindi magkakaroon ng fish kill. Nasa 8,000 hektarya ng Laguna Lake ang ginagamit sa food production, kung saan kinukuha ang 80% supply ng aquaculture fish sa Metro Manila. Kung magiging matagumpay ang plano ng LLDA, posibleng mabawasan ang inaangkat na isda. We are importing fish, 30,000 metric tons, 300,000 metric tons. So if we can only utilize additional areas in available production areas such as Laguna Lake, this will have the effect of course, increasing supply and having a fish that is relatively reasonable yung price. Samantala, sa harap ng ulat ng Bantay Bigas na may tig 75 pesos na bigas sa Bicol Region, siniguro ng DA na mahigpit na minomonitor ang presyo ng bigas. Tiniyak din ng ahensya na puspusan ang pagtutok sa produksyon ng palay para maparami ang supply. Palaging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero bakit? Pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Chine-check namin yung data. Initially, kung merong ganun, those are specified. Kalezal Party! Malaking questionable ito na makaabayan. Nagtaasan yung presyo ng bigas samantalang sakto naman po yung supply ng bigas sa Pilipinas, makaabayan. So dapat talaga yung ating DTI at saka yung DA magpataw dito ng price control. Kasi yung ibang mga negosyante, mga greedy kasing iba, makaabayan. Pero totoo naman talaga yung sinabi po ng mga haters natin na mahal pa rin po yung presyo ng bigas sa Pilipinas. But don't worry, kaya nga ipinapakita ko to sa inyo mga haters para alam nyo po na hindi po natutulog ang ating gobyerno para tugunan po yung mga issue dyan sa Pilipinas, particularly po sa pagmahal po ng presyo ng ating mga bilihin. Okay? Para at least alam naman natin, ginagawa po ang lahat ng gobyerno natin. At saka dito, makaabayan, dito na tayo sa good news na kung saan, alam nyo ba na nalamangan na po yung China in terms po sa ekonomiya, makaabayan? Yes, nalamangan na po ng Pilipinas kasi ang Pilipinas, ekonomiya po last year, makaabayan, I think that is December, 5.6% po umabot. Pero ang China is only 5.2%, makaabayan. Pero tingnan nyo, sinasabi ng iba na tamad daw ang ating Pangulo, makaabayan. Walang ginagawa. Tamad ba talaga? Sa more details, let's watch this. Lumago sa 5.6% ang ekonomiya ng Pilipinas noong huling bahagi ng 2023. Ayon sa NEDA, bagamat mababa ito sa kanilang target, may tuturing pa ring isa sa best performing economy ang Pilipinas sa buong Asia. Si Soo Jin Kim sa Sentro ng Balita, live. One of the best performing economies ng Asia ang bansang Pilipinas ngayong 2023 at nung huling 3 buwan ng 2023. Ang growth rate o ang Gross Domestic Product o GDP ay pumatong sa 5.6% kung saan bagamat mas mababa ito sa kanilang target, ang 5.6 pa rin ay matuturing na one of the best performing sa kabuuang Asia. Ang Pilipinas ay sumunod lamang sa Vietnam na may 6.7% at mas mataas sa China na may 5.2%. Ang pinakamalaking contributor sa paglakas o pagtaas ng GDP ay ang service industry na may pinakamalaking kontribusyon na 4.5 percentage points. Number 1 contributor naman sa paglago ng mga industriya ay ang financial and insurance activities. Kasunod naman ng wholesale at retail ng motor vehicles. Kung titignan naman ang expenditure side o ang kabuuang paggastos, ang pinakamalaki pa rin ay ang household expenditure. Kasunod ang construction at pangatlo ang durable equipment. Katunayan, ang household expenditure para sa fourth quarter ay mas mabilis lumago kaysa sa paglago noong third quarter.
Nakatutok naman ang NEDA sa naging pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa inflation. Ayon sa kalihim ng NEDA na si Secretary Arsenio Balisacan, nakamonitor sila sa mga inisyatibo para mapahaba ang presyo ng pagkain. Bukod pa rito, mahalagang mapagtuunan ng pansin ng patuloy na pag-streamline ng mga polisiya at pagpapatupad ng ease of doing business para lalong mapasigla ang lagay ng mga investment sa bansa. Nasa tamang direksyon ang bansa sa sektor na ito sapagkat napanatili ng sektor ng construction ang double-digit growth. Ito na rin ay dahil sa Build Better More program at sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Sa usapin naman sa export sector, ito ay nakitaan ng pagbagal. Bagamat ang services export ay tumaas, ang goods o produkto naman na lumalabas sa bansa ay bumagal o humina. Dagdag pa ng NEDA, ngayong araw ilalabas ang Philippine Development Report o PDR. Dito makikita ang ebalwasyon ng mga programa at polisiya noong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang outlook para sa Pilipinas ngayong 2024 ay masigla. Pumapangalawa nga sa highest among the top emerging economies ang bansa. Nangunguna lamang ang India na may 6.5 rating at sumunod na ang Pilipinas na may 6.0. Makakaasa ang publiko na ang pangunahing layunin pa rin ng NEDA ay ang matiyak na lahat ng sektor ng Pilipino ay makakaramdam ng paglago ng ekonomiya at hindi lamang ng piling may pribilehiyo. Pro-growth at pro-inclusivity nga ang direksyon na tinatahak ng NEDA para sa kanilang mga programa para sa lahat ng mga Pilipino. Okay, so sana mga kababayan na maging tuloy-tuloy na ito para po tuloy-tuloy rin po ang pag-unlad sa Pilipinas. But we have to be realistic also na kung saan hindi naman ito maramdaman kaagad ng karaniwang tao mga kababayan. Yes, totoo yan. Yung mga kababayan natin dyan sa merkado, sa mga tindahan, hindi kaagad yan maramdaman. Bakit? Kasi on the paper pa ho yan mga kababayan. Pero in the long run, kapag ma-maintain ho ito ng bansa Pilipinas na ganun po kataas ang ekonomiya, pag-akyat po ng ekonomiya sa Pilipinas, in the long run, unti-unti po itong maramdaman po ng kababayan natin. So, that is a good move at saka that is a good start mga kababayan. So, good job dito sa Marcos administration and good job po kay PBBM. Okay, so dito na tayo po sa tungkol kay FPRRD, yung sinabi niya mga kababayan na plano nila na ihiwalay na lang daw yung Mindanao sa Pilipinas. Sabi pa nga niya na marami na daw dumaan na presidente pero wala daw nangyari sa Pilipinas mga kababayan. Pero ito po yung nag-backfire sa kanya kasi nga siya po ay isang presidente or ex-president. Di ba? Ang ibig sabihin dito ay wala siyang nagawa sa Pilipinas mga kababayan or wala siyang nagawa dyan po sa Mindanao. Pero sila na po dito ang yumaman, ang pamilya Duterte at saka yung kanyang mga anak at saka yung kanyang mga Lepores, sila na po dito ang umunlad. Pero hindi po yung Mindanao mga kababayan. So dito, nabigyan na po ng statement yung mga mambabatas sa Kamara kasi nga yung mga mambabatas mga kababayan, marami pong taga Mindanao. Pero against sila dito sa plano po ni FPRRD. So for more details, let's watch this. Mag-independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Sawa na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Dahil dito isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang press con kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating Pangulo, hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. There's a process in that. I think before the UN where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo.
Ayon kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nanggagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. The same idea, ayaw namin humiwalay unless paano, hindi ko nga maintindihan ang statement nila, gusto nila humiwalay kasi wala. According, the last time we checked, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos, anong hiwalay? Dahil nakakuha na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito napabayaan nyo at hindi nyo naalagaan. Tapos iniisip nyo sarili nyo lang, bakit naman ganon? No? So why I don't see right now we're good and I don't see any benefit for this country, for Mindanao to separate. Tapos pag titingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya na hihiwala yung Mindanao, may iwan eh. So, I still believe that we have, it is of more benefit that Mindanao be part of this republic. Pag humiwalay siya, madidihado pa. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa kanilang distrito, sa kanilang siyudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na? So, I disagree with them. Probably it's another propaganda na lang na dapat ginawa na nila sa previous administration. Bakit ngayon? So, as a Mindanaoan, no, my province, sa Lone District of Camiguin, hindi papayag doon. Kasi kung talagang totohanin nila, ang Camiguin po, babalik na lang sa Visayas. Gusto ko nandun pa sa Star ang Camiguin. Ang Camiguin po, pumasok yung mga katsila. Yung simbahan po ng Camiguin, kasama po sa Visayas. When ginawa yung Misamis Oriental or Misamis and Cagayan de Oro, kinuha yung Camiguin as part of Mindanao. But originally, Camiguin was part of Visayas. Simple lang. No? Ito ay dapat pinag-aaralan. No? Ito ay hindi dapat, kasi marami pong proseso ang gagawin dito. Ang usapan pirma lang. When you create another, you remove Mindanao from the Republic of the Philippines, that would probably entail a revision of the Constitution. Isn't that correct? So ngayon, dahil pirma lang naman tayo, no, so wala namang political provisions at the moment, sa tingin ko, no, they probably have, the proponents probably have some idea on why they are pushing for this, no? Personally, my opinion is that I don't want to shoot it down right away. Because pag-aralan, tingnan natin, di ba? If this will redound to more benefits for the people, bakit naman hindi? But as it is today, medyo sa tingin ko malabo pa. Malabo pa yon. At because malabo pa yan, at hindi yan ang ating priority, dapat siguro pag-usapan natin muna yung more important matters at hand. The statement of the President, former President, and former Speaker of the House, former President was 6 years President in our country. There was no call for an independent Mindanao. Speaker Alvarez was but 3 years Speaker of the House. There was no call from him on seceding Mindanao from the Philippines. So now, they're not the President anymore or the Speaker, and then they don't want to give a chance to President Marcos. Under Bagong Pilipinas, he's only 1.5 years. And 1.5 years, correct, of his term. No? So,
we have to give a chance to the president. And therefore, any statement about, seceding independence just tries to really, bring up, stoke the fire, because it is also true that Mindanao does not also really get a big part of the budget. But ever since Ruben Canoy, my mayor of Cagayan de Oro, put this up, there has been presidents have been trying to be able to increase more budget, but not as what we would like this to be done. So that means that we do not want independence, but we want additional budget for the land of promise. Malayo kami. We are far from the centers of power and governance. And that is why now, with President Duterte and Speaker Alvarez saying that, I tell you, many who have also felt the poverty in Mindanao has some sympathy for this. But I am saying that let's give a chance to this administration with President Bongbong Marcos, who is inclusive, including Mindanao, to be able to provide, to fulfill the promise of Mindanao. And I am confident that with the President, we will be able to increase more budget, especially we're going to the budget process for this coming August, to precisely to stop this kind of, trying to, have a heated, you make our people, go on this and think about it. To be able, through progress, through development, stop all this kind of proposals, because we want to be strong, united Philippines. Thank you. Kaya nga sa mga anti-Marcos makaabayan, na sana po nabigyan na ng chance si PBBM. Magtutuyos pa naman si PBBM makaabayan, pero nakita natin yung progress po sa kanyang sa kanyang pagtrabaho. May naganda nang po nangyari makaabayan, di ba? Ang problema kasi sa mga anti-Marcos, hindi kasi nila alamin. Ang gusto na nila na BBM resign para po maupo po yung gusto nila na yung sinuportahan nila na politiko makaabayan. Pero hindi kasi nila nakikita dito na kung i-analyze nila, critical thinking na po tayo, mga anti-Marcos, na yan po yung ang ginawa dito ni Digong, ni PRD, pansariling interest na po yan. Bakit? Kasi gusto niya na makabalik po dito sa kapangyarihan. I think na baka yung sponsor niya dyan sa China makaabayan, baka pinipressure na itong si Digong. Di ba? Baka siguro sinabihan na po ng taga-China na ay bunggahan mo na ng paninira dito para matanggal na po sa posisyon itong Pangulo natin si PBBM at para maupo na po si BP Sara. I think at yan po kinakita makaabayan na prinesyo na dito si Digong. Kasi napag-alaman natin na may kinalaman dito yung China ang napalikod po dito kay Digong makaabayan. Pansariling interest naman kasi. So anyways mga kaabayan, jump tayo dito sa ating next na kung saan ipapakita ko sa inyo na kung saan ganito po kabait si PBBM. Bakit? Kasi nung tinanong siya ng mga reporter kung meron pa ba daw unit team. Despite mga paninira po ng pamilya ng Duterte, pero dito nakikita po ni BP Sara na napakabait talaga ni PBBM. Wala siyang sama ng loob dito kay BP Sara makaabayan. Kasi nga doon po sa interview niya sa Kapihan with the Media, tinanong siya na okay pa ba daw yung relasyon niya kay BP Sara. Sabi niya walang problema po, nandyan pa rin po yung unit team. Tinanong naman po si PBBM na mananatili pa ba bilang sekretary dyan sa DepEd si BP Sara? Sabi ni BBM, yes, mananatili pa rin po. Kasi nga ayon sa kanya na wala naman pong binitawan na masamang mga statement si BP Sara against sa kanya makaabayan. Kaya nga ganun pa rin po ang kanyang treatment kay BP Sara. Ganun po kabait si BBM. So for more details, let's watch this. Dahil sa may init na nangyari kahapon sa politika, ang tanong ng taong bayan, meron pa rin bang unity sa unity? Tugon dyan ni PBBM nang matanong kagabi pag uwi niya mula sa Vietnam. Unity is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working.
Tiniyak din ng Pangulo na walang nagbabago sa kanilang samahan ni VP Sara. Hindi rin daw mawawala ang bise sa kanyang gabinete. Ipinagpasalamat naman ni VP Sara ang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa kanya ni PBBM. Gayon din sa respeto ng Pangulo sa kanyang pananaw sa People's Initiative para sa charter change. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao. Kasama na ang ating mga kamag-anak. Kaugnay naman sa mga patutsada ng kanyang pamilya kay Pangulong Marcos, sagot dyan ni VP Sara, may respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Kahit yan na lang sana yung i-considered po ng pamilya Duterte Makabay, no? Kahit mismo si Eperade, sabi niya, mabait daw si PBM. Pero bakit niya sinisiraan Makabayan kung mabait naman pala si PBM? Mismo siya nagsabi doon sa kanyang press con the other night, itong si Digong talaga hindi natin maintindihan Makabayan. Paano pag ganun paiba-iba yung statement niya So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, shout out natin, nandyan po si Army Lagaso, nandyan po si Chris, Virginia Gallon from California, hi to Roslyn Dadural, nandyan po si Brian Baltasar, FBR, hi to Michael Rabor Castillo and Celia Guzman, greetings from Rudolfo Randara Rabor. Hi to Tony Belliar from Santa Mesa, Manila. Nandiyan po si Jillian Quezon. Hi to Evelyn Garcia, Merces Hernandez, Rosario Stoche, Salvador, Cyril Salazar, Helen Sumodjo, and hi to Marilo Fuerte. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo na kung saan isa pong loyalista na sumabog talaga Makabayan kasi nga galit na galit siya dito kay FPRRD sa paninira niya doon kay PBM. Galit na galit rin po siya dito kay Senator Amy Marcos. So for more details, let's watch this. Yung sinasabi nilang prayer rally, hindi naman po yun prayer rally talaga. Kasi ang concept po ng prayer rally, kaya nga sinabing prayer, kasi mostly nagagawin nyo doon, magpipray talaga kayo. Pero doon sa nangyari sa Davao, hindi po prayer rally, kundi rally ng talagang political at paninira. Character assassination ang ginawa nila sa ating Pangulo, kay F. Elisa at saka kay Speaker Martin Romualdez. So, binalutan lang nila ng magandang pangalan na prayer rally, pero ang totoo ay paninira rally. Yun talaga ang totoo nun. Ang Pangulo kasi natin very professional tsaka talagang napakapasensyoso, hindi siya kaagad na nagre-react at talagang kapag siya ay sumagot, talagang napaka-professional, no? Talagang magaling, matalino, excellent, no? Yung presidente natin. At dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, 1.5 year pa lang ang Pangulo natin tapos ganito na sila. So masasabi ko dito, talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang, siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat yung mga gusto nilang gawin, yung mga LJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So ang masasabi ko dito, talagang mga buwaya, mga matatakaw sa kapangyarihan, talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan yon ng time ang ating Pangulo dahil for 1.5 year ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DD sheets. Sa totoo lang, no, kung magre-research kayo mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements ng Pangulo natin, mga kaibigan, sa lahat ng aspeto. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, ang mga DD sheets, walang binatbat kay PBBM. Yun ang totoo. Ma'am, isang example po ng mga nagawa ng ating Pangulong Marcos. Unang-una po sa lahat, no, doon pa lang sa kanyang pambansang pabahay. Mga kaibigan, halos 1 million na ang naipamahagi ng ating Pangulo Bongbong Marcos. And then nakita niyo naman yung achievements niya, di ba? Siya lang ang nag-iisang Pangulo na nakabura
ng 64K na utang, no? Ng mga magsasaka, 64K lahat yun ng mga magsasaka, namigay pa ng mga land titles. And then, anong ginawa ng ating Pangulo ngayon, mga kaibigan? Eto, pinapaganda niya itong Ilog Pasig, Esplanade, talagang pinapagdugtong niya yung mga tulay na yan, no? Sa Ilog Pasig hanggang dyan sa may Manila Bay, Laguna Lake. So dito mga kaibigan, napakaraming achievements talaga ng ating Pangulo. Kung atin talaga itong isa-isahin, hindi tayo matatapos. Meron pa siyang 194 flagship projects at ongoing yung mga tulay na pinagdudugtong mga kaibigan, yung mga farm to market roads, yung mga roads yun and then may mga tulay pa. Tapos meron pa, ginagawa pa, ongoing pa ngayon yung subway. So mga kaibigan, sino ang nakakagawa nito? Ang Pangulo lang natin. At alam niyo ba, ang dami-daming nakikinabang ngayon kasi talagang makikita natin ayuda dito, ayuda doon, para talaga sa mga may hirap lahat ito. Sino ang nakagawa niyan? Wala, ang Pangulo lang natin. Sabi ko nga sa inyo kung matitino ang mga Pangulo na nagdaan, bakit nagkaroon tayo ng 6.5 million backlog na pabahay? So ibig sabihin ito, yung mga nagdaang Pangulo ay walang ginawa. Kung may ginawa man, hindi sapat. No? So ang Pangulo natin ngayon talagang responsible, loving at talagang mahal na mahal niya ang mga mamamayang Pilipino at lahat ng kanyang mga programa ay talagang para sa mga Pilipino. Mama, ano masasabi mo, nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Pero kay PBBM, hindi ako nabubudol, no? Si Sara Duterte, bakit ko binoto yan? Dahil kay PBBM. Kung hindi dahil kay PBBM, hindi ko iboboto yan. Taga Mindanao ako Mindanao. Pero Marcos kami at mas gusto namin ang Romualdez kaysa Duterte. Dahil ang Duterte, hindi sila marunong sumunod sa batas. Nakita naman ginagawa nila ngayon, di ba? Kapag meron silang mga ayaw, anong panawagan nila? Mag-atlas tayo, mga military, ganito, tulungan ninyo ako. Di ba? Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Dapat marunong silang sumunod sa batas. Ang sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, ang sabi sa Biblia, ipanalangin mo ang iyong mga leader, ang iyong mga hari, ipanalangin mo, at sumunod ka sa gobyerno dahil ang lahat ng gobyerno ay in-establish ng Panginoon. Kung meron man silang mga pagkakamali, ang Panginoon na ang sisingil sa kanila at hindi itong mga tao na ilan na para lang sa kanilang personal na interest ang kanilang gusto, no? So yun ang masasabi ko. Ano po masasabi nyo sinabihan ng Pangulong Marcos na bangag, sabi po ng former President Duterte? Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita nyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, bangag talaga siya. And then, alam naman natin, no? Way back 2016, no? 2016, mga kaibigan, nalaman naman natin, no? Na nung tumakbo si PBBM, merong nag-challenge na kailangan lahat ng mga kandidato magpa-drug test. Anong sabi ni PBBM? Yes to drug test. Anytime. Meron pang sinabi pa niya na kahit DNA test. Pero ang LP, anong sinabi? Reject. Ayaw ng LP. Ngayon, ito ibabalik ko kay Duterte. Kay Digonio, no? Ibabalik ko sa kanya. Okay, Digonio, nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang adik, no? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang adik. Pero si PBBM, wala sa kanya, walang manifestation na siya ay addict sa kilos, sa pananalita, sa ugali, kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan, pero mahilig kayo magpersonalan, kaya sinasabi ko na rin to, no? So mga kaibigan, yung sinasabi niya na bangag, siya ang bangag. Yun ang totoo. Bangag na bangag siya, kitang-kita, merong manifestation na bangag siya. Kita niyo napansin niyo ba pag nagsasalita siya?
Magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos, mag-iiba na naman siya ng topic. And then, hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya Sa totoo lang, brain damage na talaga. Siya ang bangag. Pati mga anak niya, bangag. Diba? Alam mo, pagdating kay Amy Duterte Manotoc, wala na ako dyan, no? Walang Marcos, sabi ko nga sa inyo no? Wala na akong pakialam kay Amy Duterte Manotoc. Kapag sa oras ng kampanyahan 2025, ikakampanya ko talaga sa aking mga followers, no to Amy Duterte Manotoc. Isang traidor. Nagawa niyang traidorin ang kapatid niya. Ang pamilya na ng Marcos, nagawa niyang traidorin. How much more ang sambayan ng Pilipino? Hindi ko ma-imagine, kapatid ka, nakikinig ka doon, nasa Davao, nakikinig ka, habang nilalait-lait at sinisiraan ang iyong kapatid. Anong klase kang kapatid? Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Ikaw ay traidor! Hindi ka lang traidor sa bayan, hindi ka lang traidor sa kapatid mo, traidor ka sa mamamayang Pilipino, wala kang kwenta, kapatid. Traidor. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan na marami po ngayong galit na galit po ng mga loyalista dito kay Senator Amy Marcos. Problema naman kasi ito ni Amy na kung saan ayaw niya kasing ipagtanggol si PBBM mga kababayan. Parang natutuwa pa siya na ginaganon po kay ni FPRD, di ba? Na sana ipagtanggol niya kasi siya po ay ate ni PBBM. Pero alam nyo, kahit ganito lang po ang sasabihin ni Amy na kung saan sabihin niya sa lahat, huwag kayong mag-alala mga loyalista, huwag kayong mag-alala mga Marcos supporter. Kakausapin ko po si Ading ko, si Bongbong, kakausapin ko rin po si Digong para ipag-ayos silang dalawa. Kasi nga mga kababayan, kapag mas lalala pa itong paninira po ni Digong, ang mag-suffer kasi dito ang sambayan ng Pilipino. So yan po sana ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Parang nga nag-enjoy pa siya mga kababayan, di ba? Sabi niya, nakaloka lang. Nakaloka lang. Nakaloka talaga So anyways, ipakita ko na po sa inyo yung balita mga kababayan. Kasi nga si Las Cañas, naalala ba natin si Arturo Las Cañas? Yung dating tauhan po ni Pulong, dating tauhan po ni PRRD at saka ni BP Sara mga kababayan. Nagsalita na naman siya kasi kahapon meron siyang interview doon sa Pilipinas Today. So doon po mga kababayan, marami naman po mga informations na kumalat ngayon kasi nga si BP Sara na involved doon na si BP Sara pala, sabi po ni Las Cañas na siya daw dito yung utak sa tukhang makabayan, yung Oplan Tukhang. So for more details, let's watch this. Gamit po yung mga networks nyo ng nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay 5-star Senator Ronald Bato de la Ruz. Involved yan sila. Nasabi mo rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetalye nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Boco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Boco,
1 to 2 million per week. Depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nagwe-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa 3 bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung maririnig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-escort lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yun si Atty. Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao. Nag-deliver kami ni Mark Suico more or less mga 1 million peso per week ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan, binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan ng ISAP na kasama ko ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then Tubatog de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mark Suico ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mark sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more to 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po familiar sa amin. Ano po ba sila? Mga police, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Kapuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siya ang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Royina Garman naman ay siyang Chief of Police ng Santa Ana Police Station and Saksa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Sir, lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, ito yan. Kasi siya nga ang pasumulo nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Bato, nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Leonor, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Tuktukon o hangyoon, punuhay ang mga relatives ng mga target personalities illegal drug, labi na ang mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta.
Kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na siyang interview ng media, tinatanong na about itong motorcycle riding in tandem sa Davao City. Ang daming namamatay at walang nag-imbestigar. So, dito na-confirm ko kay Mayor Sara, kasama ko si SPO4 Sunny Binaventura sa partikular na araw na yun. Yung order sa akin ni Bato de la Rosa about Oplan Tukhang. Kung papayag ba si Mayor dito. Pero, di-confirm niya personal ka sa akin, kay Sunny Binaventura, ang sabi niya in Visayan parlance is bulgar naman kayo nung kanang inyong fosil. Meaning, bulgar na kayo kung barilo mo ang target. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, kay samo kayo ang media sigit pangutana. Mao yun ang iyang pinaka-word. Ina-stand for it. It's true. Sir, you mentioned the names of ex-President Duterte, ex-Davao City Mayor Sara Duterte, at itong si Paulo Duterte. Sir, pwede ba namin malaman kung direkta kayong kumukuha ng order sa kanila para isagawa itong mga illegal activities? Or meron pa pong dinadaan na middleman? Kay Mayor Duterte sa kanyang drug war at saka extrajudicial killings, DDS killings, direkta po sa kanya. Sometimes po dumadaan kay SPO4 Sunny Binaventura at Bongo. Pati po kay Bongo dumadaan po yung utos na may ililig kayo? Yes, at saka kay Police Colonel Ronald Bato de la Rosa noong Oplan Tukhang. Mr. Lascana, sino po nag-aabot sa iyo ng kabayaran sa mga ginagawa mo? Nung una si SPO4 Sunny Binaventura, and then sometimes personally si Mayor Rodrigo Rua Duterte na, and sometimes si Bongo. Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman nyo, sir? Alam na po ba sila sa inyo, yung grupo na yun? Yes, during nag-conduct sila na pre-trial investigation sa akin dito sa kinalalagyan ko ngayon noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022. 6 days pre-trial investigation sa akin. Sinabi ko po ito lahat. Sir, bakit ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang marami pong magugulat. Siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, una-una, wala na siya sa power ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Sir, kumpiyansa ba kayo na mayroong mga ibang personalidad na kayang suportahan yung mga aligasyon nyo? I hope na meron, pero walang ibang makasuporta sa aligasyon ko kundi ang kabuuan pong pagkatao ko po. Kasi personal ko po ito na-experience kay Mayor Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, Sunny Binaventura. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nag-craft nung tukhang, pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung, kumbaga, main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings
in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat. Itong si Vice Mayor Tambaluslos. Ito ang Tambaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Okay, so yan po at manakalap ng mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, una at higit sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. O Diyos ko, sa bawat araw, nakikita ko ang aking sarili na may utang na loob sa iyo at hindi ko mapigilang magkasala. Nagpapakumbaba akong lumuluhod sa iyo, humihingi ng iyong kapatawaran para sa aking mga paglabag. Naway gabayan mo ang aking pang-araw-araw na buhay at pahintulutan mo akong makalakad ayon sa iyong kalooban. O Diyos ko, ang buhay ko ay sa iyo at isinusuko ko po ang lahat sa iyo. Pakiusap, linisin mo po ang aking mga iniisip at kaluluwa at paglingin ang aking mga kalungkutan at pasakit. Taimtim din akong nagsusumamo sa iyo na gabayan at protektahan ang aking pamilya at mga kaibigan. Naway pamunuan mo sila sa kanilang buhay at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ako at ang aking mga mahal sa buhay ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Minamahal po kita at nananabik akong sa presensya mo sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang